beloved Boss Mike Cervera. Umpisan na kagad natin sa banat, mga kababayan. Eto na, Martin Romualdez at Chis Escudero, mga kababayan ko. Nako po! Tatakas na? Talaga ba? Sabi siguro, hindi tayo tinignan ni Insan mo, ha? Paano tayo ngayon yan? Paano tayo ngayon? Sabi nung ni Martin kay Chis, kasi ikaw hindi mo ginalingan yung drama mo. Ay, di ba? Sabi naman ni Chis, ako ba ang may mga vlogger? Dapat sinabi mo sa mga vlogger mo, ginalingan nila. Tuloy, kahapon hindi ko na babanggitin yung pangalan, Meron pong isang leader ng loyalista ang tumawag sa akin at humingi ng paumanhin. Sabi niya, Boss Mike, sorry talaga. Nag-sorry. So ngayon, eto na yung tumawag nga sa akin, loyalista, na humihingi ng pasensya. Kasi kaibigan ko naman, lahat naman tayo magkakaibigan di ba? Humingi ho ng pasensya. Yung MJ, makinig ka. Yung loyalista. Ito pasimuno, punong abala, ganyan, Sabi niya, sorry, Boss Mike, kala namin kasi bayaran ka ni Toby. Grabe naman kayo. Sa palagay niyo, makukuha ako ng bayad-bayad na ganyan, di ba, Mang Kanoy, let makulit sa Gedli. Anong balita, Boss Mike, tungkol kay Shaldi ko? Walang yan na yun, nakatakas yata. Mamaya talakayin natin, dudugtong natin dito. Kaya kwento ko lang muna yung loyalista kasi. Yung loyalista, humingi na ng sorry. Sabi niya, pasensya ka na, ako rin kasi ang nag-ano sa mga loyalista, na mag-unsubscribe sa'yo. Mag-unfollow sa'yo. Sabi ko, wala naman sa kanya kahit di na kayo bumalik Di ba? Para saan pa, di ba, Ate Mars? Kung ayaw nyo na akong panoorin, huwag na kayong manood. Di ba, anong magagawa ko doon? Di ba, MJ? Pachuchay? Kung ayaw nyo sa akin, ayaw nyo na. Humingi ng pasensya, talagang mali daw sila. Kasi hindi daw nila akalain, mga kababayan, na papahamak pala ni Martin si Pangulong Bongbong. Pinahamak talaga Alam nyo, iba talaga ang power ng pera, iba talaga ang power ng pera. Siyempre tayo, mga kababayan, alam nyo naman tayo, loyalista. Solid tayo, totoo tayong loyalista Kay Pangulong Bongbong Marcos lang tayo. Eto pa. Seryoso di ba pumunta ako sa malayong kaharian kahapon. Ewan ko kung friend ko kayo sa FB. Di ba? Sakto, mga kababayan. Nakita ko sa kalye si Secretary Dave Gomez. Sa kalye, si Secretary to, halika rito! Shake to dali, kain ka rito, kain tayo. Dito sa restaurant, dali, kain tayo. Sabi niya, Boss Mike! Kamusta? Di ba? Okay lang po. Sek, okay lang. Hala, kain muna tayo. Kumain kami doon ng maruya, tsaka ng ice cream ng punong-puno ng keso, ganon. Wala naman sinabing... Ang sabi sa akin, congrats lang Basta marami kaming pinag-usapan. Di ba? Naantay ko sabihin. Ano yung tinatalakay mo na kay Martin? Siguro hindi niya rin napapanood Siguro
basta, ganun na lang. Di ba, no? Baka madulas ka, boss. May wag na. Eto na. Dito na tayo, mga kababayan, na umpisa na natin to. Di ba, sabi ko sa inyo di ba? Ayaw nyo lang ang kukulit nyo kasi. Ang kukulit nyo. Di ba, no? Sinabi ko nga yan di ba? Tagal-tagal ko sinasabi. Ayaw nyo kong paniwalaan. Napakaraming nagalit. Maraming mga umalis. Maraming nabibwisit. Bakit ko raw binabanatan niyang si Martin Romualdez? Diyos ko po. Anong gusto nyo? Mananahimik ako. Ang gusto nyo, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Diba? Ang mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos Bakit nga ba mahal kita? Gayon! Diba? Gayon! Si Domingo Ortiz, ngayon nga lang uli kita nakita di ba? Ilaglag na yan, pati si Amy ano pa nga ba? Kahit dito kami, private resort, nanonood pa din sa'yo. Sabi ni Bergie Berhel de Dios. Ano nangyari sa live mo kapon? Hindi ko alam. Tulog ako. Di ba, no? Sana all. Buti pa to si Hernandez Pagadora. Wala pa tayong record na nanliligaw tayo. Ito na. Panoorin natin. Pasok! PNP sa posibleng paglabas ng bansa ni na dating Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero. Kita nyo mga kababayan? Kasi daw nakakuha ng impormasyon itong dalawa na partner sa mafia ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Itong Martin Romualdez tsaka itong Chis Escudero nakakuha sila ng impormasyon na tatakas! Tatakas mga kababayan! Tatakas! Hayop na yan. Akala ko ba naman may matapang yung mga idol nyo. Sabi nyo, hindi. Haharap yan sa lahat ng mga kasong inaagusa sa kanya. Di ba sabi nyo yon? Bakit ngayon? Inalerto ang lahat ng kapulisan para bantayan ang mga paliparan, pantalan. Baka makalusot itong si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Kasi nga raw po, may tip na tatakas na silang dalawa. Kasama pa yung Maynard Ngo na tropa rin nila ni Chis Escudero. Kita nyo mga kababayan ko? Akala ko ba Pacquiao-Bits matapang. Akala ko walang kasalanan. Di ba? Parang ganito yung sinasabi nyo kay Sara. Ano sabi nyo kay Sara? Kung walang kasalanan, dapat humaharap dyan sa Kongreso. Tama, mali. Yun ang balat natin kay Sara Ano sabi natin kay Sara? Ano? Di ba? Jagogo? Kung walang kasalanan yan si Sara, bakit ka matatakot na humarap sa kamera? Di ba? Meron pang kasunod yun. Putangina ka! Ang tao pa mo Di ba? Di ba? Ganun tayo! Hayop na yan. Di ba? Ganun yung ating di ba? Bergie Berhel de Dios, mag-ingat ka. Sabi natin yun di ba? Hernandez Pagadora, Jane Wanson, Eddie, di ba? Sabi natin, kung wala kang kasalanan, harapin mo yung pagdinig ng Kongreso, Sara Duterte. Daldal ka lang ng daldal sa social media Kung wala kang kasalanan, putang ina mo! Ang tao pa mo Ang ilagay. Di ba ganun tayo? Tama mali. Ngayon, mga kababayan, kay Martin. Di ba? Kay Martin tayo.
Alam din natin pwedeng gamitin yun. Ninong Martin, kung wala kang kasalanan, bakit ka tatakas? Tama, mali. Uy, wag nga kayong double standard. Oo. 'Di ba? Basta may kasalanan, may kasalanan. Ganun lang naman tayo eh. Pag tama, tama. Pagka mali, mali. Ganun yun. 'Di ba? 'Di ba? Ano, ha? Mawa. Pag may kasalanan, may kasalanan. Uy, Jane Wanson, nag-i-enjoy ako eh. Pinapaliwanag ko lang sa inyo. Di ba? Kay Sarah, ayaw dumalo. Bakit ka natatakot? Kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Dito, bakit ka tatakas kung wala kang kasalanan? Martin, Chis Escudero, Maynard Ngo, kayong tatlo, magsasama-sama kayo? Nila Saldi ko? Di ba, mga kababayan ko? Yan. Sige, pakinggan natin uli. Ito na. Naka-full alert ang PNP sa posibleng paglabas ng bansa ni na dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Nagigpit ba sa mga airport at pantalan dahil dito? Ayan na, mga kababayan naghigpit na raw ba ang mga pantalan at mga airport? Dahil nga dito sa impormasyon na to. Well, Jiggy, nagsagawa ng command conference si Interior Secretary John Vic Remulla kasama mga 50 opisyal ng PNP at mga affiliated units para higpitan o utos na higpitan at magbabantay sa lahat ng mga airport, mga port at mga coastline ng Pilipinas. Yan mga kababayan, if makikita nyo lang ang mga download me, mostly mga vlog you, Boss Mike. Thank you. Thank you Maring Bergie. Grabe mga kababayan, habang sinasabi andyan yung mukha ni Martin Romualdez, para bang sinasabi na kung na kami nananawagan sa mga makakakita sa taong nandito sa larawan, mangyari po lamang kung inyo silang makita sa mga paliparan at pantalan, maaaring paki-report agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Grabe, mga kababayan, Grabe. Nakakahiya ito. Oo, nakakahiya ito. Di ba? Nako! Alam nyo si Manong Bongbong natin. Wala siyang yung bang pakialam. Kasi mga kababayan, ang ombudsman, ang sandigan, independent body yan . Di ba? Hindi niya pwedeng pakialamanan. Kaya kung saan dadalhin ang ebidensya, hindi makikialam si Pangulo dyan. Kaya sana, wag mong isipin, Martin, na kung walang amor ang Pangulo, wala talaga, taas ang kamay niya dyan. Di ba? Wag kang nagtatampo. Kung ikaw lang yung gumawa ng kasalanan, tapos sisihin mo yung Pangulo dahil hindi ka tinulungan. Diba? Sabi rito ni Sir Mike, ingat din kayo ni na Chris Ulo at yung mga kasama nyo. Dahil mainit ang ulo ng mga yan. Kaya yun na nga. Marami na kaming banta marami kaming banta. Sige, tuloy. Ito'y para masiguro na hindi basta-basta makakalabas sino mang mayroong hold departure order or preventive hold departure order. So may mga hold departure order yung mga yan, pero hinihigpitan pa rin po dahil ayaw na ho nilang matakasan. Katulad nga yan, nangyari kay Saldi ko. Biruin nyo nahuli na ho sa may Czech Republic. Abay, nakatakas pa! Nakatakas mga kababayan. Tuloy. Like for example, yung enforcement ng existing hold departure order laban kay Speaker Martin Romualdez at yung iniintay pa ng Interior Department
kung sakaling payagan nga ng Sandigan Bayan, Na? full departure order laban kay Senate President Chis Escudero Nako! at negosyanteng si Michael, yan, So, yan, Maynard Ngo. Mag-bulletproof ka, bulletproof vest ka. Oo! Huwag ka mag-alala, pupunta tayo sa bibigyan ako ng pupuntahan ko ng ganyan, ha? Hingi daw ako ng proteksyon, eh. Sabi rito ni Jonathan Vargas, Boss Mike, paki-anunsyo na lang sa lahat ng mamayan ay pag nakita ang tatlo na yan, ay ipakuyog nyo sa taong bayan at ipahambalos nyo. Grabe daw makatawa ng maayos. Hayop ka, Jonathan. Ipahambalos nyo ang mga muka kasi sobrang tigas na ng mga pagmumukha ng mga yan. Grabe, no? Nako, ewan ko lang. Pagka nakita ko yan, magmamano ako, eh. Di ba? Hindi, magmamano tayo, syempre. Di ba? Magmamano tayo. Ito na. yung panginabangan. Pero in the meantime, may nagpapahanda na si Secretary Remulla ng alerto para hindi basta-basta makalabas ang sinumang inaabangan ng PNP at ng PNP Maritime. Ang kanila kasing binabantayan, gustong iwasan ay yung nangyari doon kay Alice Go na nakalabas to the back door, the southern back door, nung siya'y wanted several years back. Matatandang si Alice Go ay nakalabas sa pamamagitan po ng isang yate. Handa ipuslit doon sa southern backdoor, nahuli na lamang sa Indonesia. Ang sabi ni Secretary Remulla, babantayan nila lalo ngayon ang mga coastline para kahit pa paano masigurado. Tignan nyo mga kababayan, hindi man pinapakita si Chis Escudero. Bakit si Martin lang ang pinapakita nyo? Yung mga manananggol ni Martin dyan, banatan nyo to. Kung ako yun, bakit si Martin lang pinapakita, di ba, mga kababayan? Di ba? Bakit si Martin lang pinapakita nyo? Magalit kayo! Di ba, no? Nakakainis to. John D.L., tuloy pa siyempre yung bingador. May bingador tayo, eh. Nagbingador tayo nung nakaraan, Hindi mo ba pinanood? Ito na, tuloy. Mahirap ito, masigurado na hindi basta-basta may makakalusot sa pamamagitan ng Alice Go model. Ito bahagi ng aming interview kay Secretary John B. Remulla. Nako! Last Thursday, I had a command conference with all the regional directors, the general directorate of all the generals, all the provincial directors of the entire PNP are on full alert for the... Full alert, mga kababayan. Full alert po, binabantayan po ngayon itong mga nabanggit na pangalan. Number 1 nga dyan, si Martin Romualdez, Chis Escudero, at saka yung Maynard Ngo na negosyante, mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Possible departure of the former speaker and the former speaker and the former Senate president because of the orders given by the ombudsman. We will do everything possible to prevent their departure from the country. Yan. Kita nyo, Alan, Gloria Smooth, sino pa? Yung mga bagong dating, Nelson Tulin, shoutout po sa inyong lahat, so ngayon, mga kababayan, hindi ho binabasta-basta ito hong mga ito kasi ako naniniwala talaga na kung ito yung mga minor lang ho yung mga kaso at kasalanan, kung talagang walang mabigat na kasalanan, walang mabigat na ebidensya, hindi ho ganito. Kulang na lang ho ituring na parang mas mataas pa sa isang tao na ano bang mga kaso ang mga pinakamabibigat. Daig pa nagmasakir ng libo-libong tao. Kung bantayan parang nagmasakar pa ng libo-libong tao Kasi kay Atong Ang, hindi ganyan di ba? Hindi ganyan yung trato. Pero dito kay Martin Romualdez at saka kay Chis Escudero, iba yung trato.
No, Nelson Tulin, Sa palagay nyo, Anet Malata, di ba? Paano kaya ito? Bakit ganyan ang trato ng mga kapulisan, netong magkapatid na Remulla, di ba? Ng Sandigan, ng Amlak. Di ba? Paano kaya ito? July, ha? Nako, Diyos ko po. Tingin ko, mga kababayan, Jing Martin, para sa kanila siguro, mas matindi pa yung ginawang kaso, kasalanan nila. Si Atong Ang, kulang-kulang 50 ba yun? Na mga missing sabungero ang di umano'y pinagpapatay nila. Ito mga kababayan, samantalang yung pumatay ng 50 mahigit na mga sabungero daw, mga kababayan, hindi ganito ang trato. Dito parang pumatay ng libo-libo. Oo. Na kailangan bantayan, na kailangan siguro alam nila, no? Siguro sabi nila, etong mga ito, nagnakaw to ng napakarami. Buong bansa ang ginahasa nito Hindi kaya ganon? Hindi kaya ganon? No, di ba? Hindi kaya ganon ang isip ng mga tao? Siguro, isip nila. Teka muna, higit pa sa pumatay ito. Araw-araw, halos taon-taon, maya't maya, kapag tag-ulan, ginagahasa ng baha yung kanilang mga ninakawan na dapat ginawan nila ng flood control na maayos. Di ba? Yung mga ganon. Wala. Mga kababayan ko wala. Siguro, tingin ko nga, mabigat ang kanilang ebidensya. So that time, in short, the entire PNP is in alert. Well, Jiggy, saglit. Nakita nyo? Buong PNP po ay inalerto. Luisa Macmelon, baka hindi mo alam. Diba? Arlina Maroliano. Buong PNP ay inalerto. Diba, no? Grabe, no? Grabe talaga. Matindi, mga kababayang. Ba? Sige. Ka lang yung pag-usapan kasi namin bahagya, yung kaso ni Zaldico na nung huli natin narinig nga, natigil doon sa border ng Czech Republic at ng Germany. Ang sabi ni John B. Primulya, wala pa rin silang kasiguruhan kung ano status si Zaldico sa panahon ito. Pero inaalam pa rin nila kung meron nga ba siya o wala na Portuguese passport. Nung una kasi na-assume ng marami na meron siyang Portuguese passport, or if not a Portuguese passport, at least a Portuguese investor's visa. Yung magtropa, mga kababayan, Sabi ko sa inyo, nagkakamali ba ako? Tignan nyo. Ayan, yung bulong, no? Yung bulong, mga kababayan, siguro sabi, simple mo lang yung sasabihin mo. Simple mo lang. Boss, paano ba yung mga maleta natin? Boss, mukhang may koleksyon na naman tayo mamaya. Saan ko ba i-deliver? Magkano ba yung halaga niyan? Magkano? Boss, mga ito, mga 5 hanggang 8 van na nakamaleta. Ilang maleta ba yan? Boss, abot to ng mga halos 100 maleta. Tiba-tiba na naman tayo. Nakuha mo na ba yung para sa'yo doon? Nakuha mo na? Oo, nakuha mo na? Boss, oo. Malinis na sa'yo yun. 10 maleta, 100 maleta. Parang ganun siguro usapan ng dalawa na to, no? Oo, live to, Cristina Estacio. Ano ba? Napaaga lang tayo. Sa tingin nyo? Talaga ba? Tiba-tiba na naman tayo. Wag lang sanang malalaman ni Manong Bongbong ito. Yari tayo. Hindi kaya ganon? Grabe, no? Eto na tuloy.
So that is something that they're still trying to confirm. Ang dagdag rin ni Secretary Remulla, sana daw hindi tayo magsayang ng oras sa tinatawag na semantics, itong ginamit ng kataga, semantics, doon sa kung si Zaldico nga ba ay arrested or in detention or held by the Czech authorities. Basta raw malinaw, siya'y pinigilan na tumuwid ng border at siya'y hinawakan ng Czech authorities at least for some time. Pero kung ano status niya ngayon, yan pa, hindi natin alam. Jiggy. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.